Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng simpleng kalderetang kambing. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin syempre ng kambing o ng goat meat. Kilala din to sa tawag na chavon. At nakikita nyo na nakababad ito sa buttermilk. Binabad ko to sa buttermilk para matanggal yung anggo at matulungang lumambot yung laman ng kambing. Gagamit din tayo ng potato, ng tomato sauce, carrots, red and green bell peppers, liver spread, onion, at garlic. Gagamit din tayo dito ng salt, ground black pepper, water, beef powder, at cooking oil. Umpisa na natin. Magpapainit muna tayo ng cooking oil. At ang gamit ko dito ay electric pressure cooker. Pero pwedeng-pwede kayong gumamit ng stovetop dito, which is yung regular na lutuan natin. Kapag mainit na itong ating oil, igigisa na natin yung bawang at yung sibuyas. So ilalagay ko yung sibuyas. At ilalagay ko din agad yung bawang. Lulutuin lang natin to, igigisa lang natin to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. So ang ginawa ko, hinugasan ko lang kanina yung kambing kasi kanina nakababad ko to sa buttermilk. So sinigurado ko lang na natanggal na yung buttermilk. Pagkahugas natin at natanggal na yung buttermilk, ibig sabihin pwede na natin itong gamitin. So ilalagay ko lang to. Kung mapapansin niyo, hindi ko na niluto sa suka yung kambing o hindi ko na din ito ginisa sa luya para matagal yung anggo. Dahil yung buttermilk pa lang, sapat na yon para matanggal yung anggo ng kambing. Kung pakiramdam ninyo na hindi pa siya ganun ka-effective, then that's the time na pwede natin itong pakuluan pa sa suka or igisa pa sa luya. So ibabrown lang natin itong kambing dito at pagkatapos ihalo na natin yung tomato sauce at yung liver spread. Ngayon ilalagay na natin yung tomato sauce at isusunod na rin natin dito yung beef powder. Itong beef powder nilalagay ko lang to para magkaroon ng extra na lasa itong ating dish. Then ilalagay ko na itong liver spread at hahaluin ko lang ito sandali at magdadagdag din tayo ng konting water. So, ito yung water. Okay. Papabayaan lang natin itong kumulo. At kapag kumulo na, papabayaan lang natin itong maluto pa hanggang sa lumambot na yung karne ng kambing. Kung ang gamit niyo ay yung stovetop at gumagamit kayo ng ordinaryong lutuan, tatakpan lang natin yon, hihinaan natin yung apoy at maghihintay lang tayo na lumambot na yung karne ng kambing. Usually, mga 1 oras hanggang 1.5 oras para lumambot ito. Pero kung ang gamit niyo ay pressure cooker, tatakpan lang natin to para mag-build na kagad yung pressure. At kapag nag-build na yung pressure, mga 20 minutes lang to hanggang 25 minutes. Pwede na to. Once na lumambot na yung kambing, ihahalo na natin yung iba pang mga ingredients. At gaya ng sabi ko sa inyo kanina, no, ang gamit ko dito electric pressure cooker. So tatakpan ko na lang to. At hahayaan ko lang na ma-pressure cook yung kambing hanggang sa lumambot ito. Pagkatapos nating mapalambot yung karne ng kambing, pwede na nating ilagay yung bell pepper, yung potato at yung carrot. Unahin natin dito yung bell pepper. Ang gusto ko kasi sa kaldereta, lalo na sa kalderetang kambing, ay yung lutong-luto yung bell pepper. Ilalagay na natin dito yung potato at yung carrots. Hahaluin lang natin. At lulutuin lang natin to ng ilang minuto hanggang sa lumambot na yung potato at yung carrots. Pagkatapos nito, nalagyan lang natin ng salt at ng ground black pepper.
Once na natimplahan na natin, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. At iserve na natin itong ating kalderetang kambing. Pagkatapos nating malipat sa isang serving bowl, ito na yung magiging itsura ng ating dish. Para sa exact measurements sa mga ingredients, at para sa iba pang mga recipe guys na tsak na magugustuhan ninyo, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Maraming salamat sa panunood nitong ating video at sana mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating simpleng kalderetang kambing.